Ating balikan ang kaso ni Kiran Daudia. Sa United Kingdom sa Midland City ng Leicester, isang lugar na puno ng kasiglaan at kaguluhan. Mayaman ito sa kultura at iba't ibang lahi, mayroong maraming sining, sports, history, mga magagandang paaralan at kolehiyo. Ito ang tahanan ng Leicester City Football Club at ng Leicester Tigers. Konti lang layo mula sa Abalang City Center ay matatagpuan ang Lime Road, kung saan nakatira ang 46 years old na si Kiran Daudia at ang kanyang dating asawa na 51 years old na si Ashwin. Nagkaroon ang mag-asawa ng arranged marriage noong 1988 sa India at nagkaroon ng dalawang anak na sina Vivek at Shivam. Si Vivek ay naninirahan at nagtatrabaho sa Sheffield habang si Shivam ay nakatira sa bahay habang nagtapos ng pag-aaral noong 2014. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video. Matapos ang 26 years ng pagsasama na puno ng mga isyo, nagdesisyon ang mag-asawa na maghiwalay, ngunit nagkasundo silang patuloy na magsama habang inaayos ang pagbenta ng kanilang bahay. Pagkatapos nito, maaari na silang magbukas ng bagong yugto ng kanilang buhay na mag-isa. Si Kiran ay nagtrabaho sa isang call center ng 17 years, at ayon sa kanyang mga anak, nakita niya ang trabaho bilang pangalawang tahanan, at ang kanyang mga kasamahan bilang pamilya. Samantalang si Ashwin naman ay madalas na nagtatrabaho ng mahabang oras, nag-ooperate ng mga makina sa isang pabrika. Inilarawan si Kiran bilang napakatalino, palakaibigan, mahilig sa fashion at makeup, at isang tapat na tagahanga ng Leicester City. Ayon sa kanyang mga anak, siya ang laging maalaga at mapagmahal na haligi ng kanilang pamilya. Ilang taon matapos ang paghihiwalay ni Kiran at Ashwin, nag-alok ang kapatid ni Kiran na bumili ng kanilang bahay. Pagkatapos ng ilang buwan ng pag-aayos ng papel sa bahay, natuloy na ang araw ng kanilang paglipat. Ang plano ay mananatili si Kiran ng mas matagal at aalis si Ashwin ng January 16, 2017. Sa umaga ng January 16, bumangon si Shivam at naghanda para sa paaralan. Karaniwan niyang kasabay ang kanyang ina sa pagkain ng almusal. Ngunit sa araw na iyon, walang tao sa bahay at tila ba umalis na si Kiran ng maaga para sa trabaho. Gayunpaman, bumalik si Kiran sa bahay ilang oras ang nakalipas bago mag-alas 12:30 ng hapon. Ngunit pagdating ni Shivam sa bahay ng alas 3:30, nagulat siyang wala ang kanyang ina. Habang ang malamig na araw ng Enero ay unti-unting lumalim sa dilim, lumaki ang kanyang pangamba. Bandang 6:30 p.m., tumanggap si Vivek ng tawag mula sa kanyang lola na nagtatanong kung may balita na siya kay Kiran. Wala siyang nabalitaan at agad na ibinahagi ang pangamba. Dumating siya mula sa Sheffield patungo sa Leicester pagkatapos ng tawag. Kinabukasan ay kaarawan ni Vivek at nagplano ang pamilya na ipagdiriwang ito, ngunit hindi tumawag si Kiran para magplano ng espesyal na araw. Ginamit ni Shivam ang Find My app upang subukan tuklasin ang lokasyon ng kanyang ina. Itinuro ito sa Mayfield Road. Mga 5 minuto lamang na lakad mula sa kanilang bahay, ngunit wala siyang nakitang impormasyon. Itinuturing ng pamilya na walang dahilan upang maghintay at tinawagan ang 999 para i-report ang kanyang pagkawala. Kinuha ng pulisya ang ilang detalye at gumawa ng tala para simulan ang pagsusuri kinabukasan, ngunit bago pa man nagsimula ng maayos ang kanilang investigasyon, nang makatanggap sila ng tawag mula sa isa sa mga kapitbahay sa malapit na Cromer Street. Malapit sa mga basurahan at sa isang bahagi ng backyard, may malaking maleta na biglang nag-appear doon sa gabi. Sobrang bigat at naisipan ng mga kapitbahay na tingnan ang loob nito. Ang katawan ng isang babae ang natagpuan. Ito ay kasama ng mga ulat ng mga nawawalang tao na dumating noong gabi. Hindi nagtagal nakilala na ang biktima na si Kiran Daudia. Sinabi na ito'y parang isang eksena mula sa isang pelikulang nakakatakot. Mayroong isang bineliner sa ulo si Kiran at mga plastic cable ties na pinaikot sa kanyang mga kamay at paa. Itinutok ito sa likod niya. May mga piraso ng latex gloves na nasira rin sa maleta, at agad itong ipinadala para sa pagsusuri. Nang tawagan ng mga pulis si Vivek upang sabihin sa kanya, siya ay nagulat at sobrang sakit ang kanyang naramdaman nang makilala niya ang kanyang ina. Pagkatapos nito, umupo ang mga investigador kasama ang pamilya ni Kiran. Nagbahagi sina Shivam at Vivek ng ilang kwento na nagturo sa investigasyon ng isang direksyon. Sa loob lamang ng isang araw, nagsimula ng magtugma ang buong at nakakatakot na katotohanan sa nangyari kay Kiran. Sinabi ng pamilya ni Kiran sa pulisya,
na pagkatapos sabihan si Ashwin na kailangang umalis sa bahay noong kalagitnaan ng Enero. Parang wala lang itong nangyari. Tinanggihan niyang mag-ayos o gumawa ng anumang hakbang patungo sa paghahanap ng ibang lugar na titirhan. Ito lamang ay ang simula ng mga problema sa pagitan ng mag-asawa. Nagkwento sina Vivek at Shivam na mula pa noong sila ay bata pa, sa kanilang ama sila'y laging inaabuso. Noong 13 years old si Vivek, sinabi niyang sinubukan siyang pasuhin ng kanyang ama gamit ang plantsa, at madalas siyang pinapalo ng mga bagay na makita niya sa bahay. Karaniwan din niyang sinasaktan si Kiran at sinisigawan ng pang-aabuso sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, mas lumala ang pang-aabuso, at nagsisikap sina Vivek at Shivam na ilagay ang kanilang sarili sa gitna upang protektahan ang kanilang ina. Unti-unti ring tumigil si Ashwin sa pagbibigay ng pera para sa mga bayarin, kaya't mas nagtrabaho si Kiran, at samantalang si Ashwin ay laging naglalasing, na nagdagdag pa sa mga problema. Isang malaking dahilan ng alitan ay ang pagsasaayos ng kanyang dating asawa sa kanilang bahay, na siya'y hindi pinapayagang gawin. Kaka-sign up pa lang ni Kiran sa isang dating app, na sinasabi sa lahat na matagal nang tapos ang diborsyo, at siya ay excited na makilala ang ibang tao. Sa pagbibigay ng rundown ni Shivam sa pulisya ng nangyari noong ika-16 ng Enero, lalong lumilitaw na si Ashwin ang tanging taong may sapat na galit kay Kiran upang gawin ang gayon sa kanya. Sinabi ni Shivam na noong umuwi siya at napagtanto niyang wala ang kanyang ina at hindi sumasagot sa kanyang cellphone, agad siyang lumingon sa kanyang ama at sinabi, "Ano ang ginawa mo? Alam kong may ginawa kang masama." Sinabi niyang hindi makapagbigay ng tuwid na sagot si Ashwin. Binahlak lang ito at itinulad si Kiran na malapit lang natagpuan sa kanilang bahay, na nagpadali sa gawain ng pulisya sa pagsusuri sa mga CCTV camera sa paligid ng kalsada. Sa ganap na 6:19 ng gabi, noong ika-16 ng Enero, nakuhanan ng 2 CCTV camera sa katabing kalsada ang nakakakilabot na footage. Ang maleta na pinasok si Kiran ay nakita na hinahatak sa kalsada, at bagamat nagtatangkang itago ang kanyang mukha, natukoy ng pulisya na si Ashwin Daudia ang taong nakita sa CCTV. 2 araw matapos siyang mahanap, inaresto si Ashwin at nagsimula ang pulis na buuin ang eksaktong nangyari. Sa loob ng ilang minuto matapos siyang pumasok sa pintuan ng hapon na iyon, nagkaroon ng sigalot. Sinabi ni Ashwin sa pulis na sinigawan siya ni Kiran dahil hindi niya daw inayos ang kanyang mga gamit at dapat na siyang umalis ng araw na iyon. Ang pagtatalo ay agad naging pisikal. At sinabi ni Ashwin na nawalan siya ng kontrol at sinaktan niya si Kiran sa ulo ng ilang beses bago siya hagupitin ng kanyang sariling scarf. Pagkatapos nito, pilit niyang ipinasok si Kiran sa maleta at hinatak ito palabas. Pagkatapos ay nilinis niya ang dugo at naghintay kay Shivam na uuwi ng alas 3:30. Habang si Shivam ay abala sa kanyang paghahanap sa kanyang ina, bandang 6 p.m. Mabilis na inilabas ni Ashwin ang maleta sa kalsada bago siya nagmadali pa uwi. Sa loob ng kalahating oras, tinapon ni Ashwin ang cellphone ni Kiran na natagpuan sa bubong ng isang malapit na shop. Nilagay rin niya ang lahat ng gamit panglinis at ang maruming damit ni Kiran sa isa pang maleta na hindi na natagpuan. Matapos siyang kasuhan ng pagpatay, ang pagsusuri sa mga latex gloves ay nagbalik at ang DNA sa mga ito ay, tulad ng inaasahan kay Ashwin, halos 1 taon matapos mahanap si Kiran Daudia, nagsimula ang paglilitis sa kanyang dating asawa sa Leicester Crown Court. Nagtestigo sina Vivek at Shivam na malungkot at galit na pawang dulot ng kanilang ama. Tanong ng abogado ni Ashwin kay Vivek, "Gusto mo ba siya?" Sumagot si Vivek, "Hindi ang mga bahagi na nang aabuso." Sabi ng abogado, "Pwedeng mo ba sabihin sa akin ang isang magandang bagay na ginawa niya?" Sumagot si Vivek, "Hindi ko maalala. Wala akong maisip sa buong buhay niya." Itinanggi ng depensa na ang intensyon ni Ashwin ay patayin si Kiran, at itinuturing itong self-defense lamang. Sinabi niya na siya ay inaapi ng ibang miyembro ng pamilya, kabilang ang kanyang mga anak, at napilitan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili nang umuwi si Kiran at nang atakihin siya. Ngunit itinanggi ng prosecution, "Sinakal mo siya hanggang mamatay siya." Sagot ni Ashwin, "Oh, hawak ko ang kanyang leeg, tapos ibinalot ko ang scarf. Hindi ko alam ang nangyayari, iniuuwi ko lang siya." Ipinagbukas ng pamilya ni Kiran na ito'y walang katotohanan at hindi tugma sa kanyang ugali. Matapos lamang ang ilang oras ng deliberasyon, ang hurado ay hinatulan siyang guilty ng pagpatay, at iginawad kay Ashwin Daudia ang habambuhay na parusa, na may minimum na 18 years sa bilangguan. Hindi nagatubiling magbigay ng matalim na pagpuna ang hukom sa kanyang mga pahayag sa pagsentensya. Pinuri rin ng hukoman sina Vivek at Shivam. Tinawag silang magagaling na binata na dapat ipagmalaki ng alinmang magulang.
Ayon kay Shibam, hindi niya maalala ang huling sandali niya kasama ang kanyang ina. Alam niyang dapat sana'y nakipag-usap siya rito bago siya natulog, ngunit hindi niya maalala kung ano ang kanilang pinag-usapan. Isang sakit na bumabalot sa kanyang isipan araw-araw. Iniisip din niya kung ano ang maaaring nangyari kung mas maaga siyang umuwi at nakita sana ang ginagawa ng kanyang ama. Sumang-ayon si Vivek at sinabi, "Natagpuan ko ang aking sarili, na ini-imagine ang aking kapatid na umuwi ng mas maaga sa inaasahan sa araw na iyon. Makikita sana niya ang aming ina na pinaslang. At walang duda, siya rin ay papatayin." Inilabas ng pamilya ni Kiran ang sumusunod na pahayag. Si Kiran ay puno ng buhay, may masiglang personalidad, isang mapagmahal at maalalahaning ina, at isang maingat na kapatid at tiyahin. Dahil sa kanyang magiliw at karismatik na pag-uugali, marami siyang kaibigan. Isa siyang napakagandang babae na mahilig sa litrato. Siya ang haligi ng pamilya, mabait, mapagbigay, at anghel sa aming lahat. Hindi namin kayang ilarawan ang pagkawala at kawalan sa aming puso. Ang kanyang laging ngiti ay laging mamimiss namin sa bawat araw ng aming buhay. Si Kiran ay may mga pangarap at ambisyon na agad na kinuha ng jablong ito. Hindi namin kayang pasalamatan ng sapat ang suporta na ibinigay sa amin sa gitna ng matinding pagsubok na ito. Lalo na ang East Midlands Special Operations Major Crime Unit. Kasama na ang Senior Investigating Officer D. E. Simon Shuttleworth. Ang opisyal sa kaso na si Diaz Mark Wesley at si DC Jenny Thompson, nagtrabaho silang walang kapaguran para dalhin ang masamang tao na ito sa katarungan. Wala siyang pagsisisi sa pag-amin at pagsanib ng responsibilidad sa kanyang masamang gawain. Gusto rin naming pasalamatan ang Victim Support, Next Directory, at ang aming employer, sa Sri Hindu Temple Asian Funeral Service, sa aming pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, at sa publiko. Maraming salamat sa inyong walang tigil na suporta sa gitna ng aming pagdurusa. Pasalamatan din namin ang lahat ng nagbigay ng CCTV sa investigasyon. Kahit na may katarungan para kay Kiran ngayon, hindi nito natatanggal ang sakit sa aming puso. Ang kanyang enerhiya ay mananatili sa amin magpakailanman. Magdadala kami ng parusa na ito sa natitirang bahagi ng aming buhay. Bagamat hindi na namin mababalik ang aming ina, mananatili ang kanyang lakas sa amin. Araw-araw. Tinetext ko pa rin si mama ng magandang umaga, gaya ng lagi kong ginagawa. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.